Very fresh. Siyempre, labadang champion yan. Kaya pala Alam mo naman namumuti ka ginagay ko si Don Simeon Chu sa paglalaba. Abay, kailangan maputi, makinis, malinis. Sandali lamang po, mahabigan, at alam po ninyo, ha? Abay, naku, Mayor Joy Beltran. Ay, Joy Beltran. Joy Belmonte, ha? Abay, yung baka mabola po tayo ng a friend sa company ba yan? O Swiss company ba yan? Ano ba yung lakay? Abay, magtatayo daw ng cable car dito sa may Marikina River ba? Pasig River ba yan? Abay, pag-isipan nyo mabuti, baka mamaya ay makuha tayo sa sales stock dyan. Sa marketing strategy na lakay. Itong pag-usapan natin, mahabingan, mabuti nga eto pala, ha? Abay, yung tinatawag na King of the Road. Nasa ating linya, mahabingan, ng founder at CEO ng Francisco Motors Corporation. Abay, kesa kung ano-anong aircon nga na minibus, modern jeepney daw. Baka mamaya, ayun nga, isang taon, bulok na, nasisira na kaagad. Yung mga ganito lakay, kaysa di ba pinupush natin yung sa jeepney modernization program natin. At saka sariling atin, yung mga kumpanyang sarili atin ang tulungan muna bago ang iba, ha? Bago tayo mga mission. Support and love local. Ayan, alamin nga natin kay Mr. Elmer Francisco. Nasa ating linya po, mabigan, ang founder and CEO ng Francisco Motors. Mr. Francisco, sir, magandang umaga po sa inyo. Nawala yata si Mr. Francisco. Ayan. Mr. Francisco, sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Lakay Deo and Elaine. Ayan, Good na ko morning, si Sir Elmer. na-insecure tuloy ako sa boses. Parang broadcaster itong si Mr. Francisco. Buong boses buong boses. Ayan. Huwag lang pakakantahin. Ayan. At lakay, napansin ko agad ang kanyang background. Oo nga ayan. Anyway, Mr. Francisco, sir, teka muna, yung unang nagtayo po ng Francisco Motors, tatay nyo o lolo pa po ninyo? Lolo sa tuhod. Ay, lolo sa tuhod. Tatay ko, pati dalawang kapatid niya. Ganun po ba? Ayan, 1947 yan, 1947. So, 77 years na. Ayan, naku, tama-tama po, Mr. Francisco, kasi itong mga grupo ng jeepney drivers na sa transportation na Sister Ella, abay mukhang may malaking gagawin silang pagkilos itong katapusan ng Disyembre dahil magtatapos na yung kanilang mga franchise ba? Anyway, Mr. Francisco, sir, bakit ba hindi pinapansin itong gawa ng Francisco Motors, itong mga lokal? Di ba nagkasundo na kayo noon sa LTFRB na tangkilikin o kaya subukan ang mga gawang Pinoy katulad ng Francisco Motors, Mr. Francisco, sir? Opo, dahil ang naman natin, ang ating merkado ay tinatawag na free market, di ba? So, in short, pwede naman maski sino, basta papasa sa Philippine National Standards, pwede naman magbenta ng jeepney. Ang problema lang naman talaga ang mga binebenta nila dun sa tabi-tabi hindi naman tunay na jeepney. Minibus yun. Yung mga binibenta nila, di naman yung jeep. So, ang nangyari dyan, nag-launch tayo ng electric jeepney natin nung 2018. Diba? So, ang ginagawa natin, humihingi tayo ng suporta galing sa gobyerno. Humingi tayo ng mga fixed investments, pati mga subsidies, para mapababa natin yung presyo. Dahil tunay namang napakamahal yung mga modernized na tinatawag na units, yung mga minibus, na umaabot ng mahigit 2 milyon hanggang 3 milyon. Wow. So, ngayon, gumawa tayo ng sariling atin na pinapababa natin ang pinapababa yung presyo. Napakaganda naman dahil na-achieve natin yung tinatawag na economies of scale. Kasi pag Lakay Deo, kapag gumawa ka ng 1,000 jeepney, mas mahal yun kaysa gagawa ka ng 100,000 jeepney. Dahil ang mahal ng ng mga materyales sa mga pyesa. Pero pag marami kang gagawin, mass production, mapapababa mo talaga yung presyo ng jeep natin. So ngayon ako, napagod na rin ako sa kakausap sa gobyerno para humingi ng
tulong, di ba? So, gumawa naman tayo ng sarili natin mga hakbang para matulungan natin yung mga kasamahan natin sa sa industriya, mga operators at drivers ng jeepney, at mababa natin yung presyo ng bagong Francisco Jeepney. So ngayon, kung ganitong jeepney, pasado yan sa Philippine National Standards, makakatayo ka na sa loob, di ka na nakayuko, di ba? Tapos kaya ng 30 passengers. So, 11-11 yung magkabilang side na nakaupo. So, 22 yung nakaupo. Then, kayang 8 na nakatayo sa loob. Then, kaya din ng yan, yung PWD, yung wheelchair na passenger. Meron yung built-in ramp dun sa likod sa mga kasakay. So, alam na rin ang mga kasamahan natin sa industriya na kapag Francisco yung jeepney, siguradong pang matakalan yan at matibay. Dahil yung gamit nila ngayon, nagawa ng Francisco Motor 40-50 years ago. Hanggang ngayon, tumatakbo pa. Kesa yung mga minibus na nandyan na bago, 3 taon pa lang, bulok na. Di ba? So, ayun ang issue. Ayan. So, Mr. Francisco, sir, kung ang mga modern jeepney na in-import natin from China ay umaabot ng hanggang 3 million, ang presyo pala niyan. Itong lokal na gawa po ng Francisco Motors, magkano po yan isang unit, Mr. Francisco, sir? Presyo Ilocano ba yan? Maski noon pa sinasabi ko sa mga kababayan natin na pilit natin ibinababa yung presyo. So nag-anunsyo ako nung araw ni Bonifacio. Dahil sabi nga ng mga kasama natin sa transport, sugod mga kapatid, di ba? So ang presyo natin ay 985,000 lang para sa unang, lalo na para sa unang 1,000 units ng Francisco Jeepney. So yan ang kinocommit natin, at least for the first 1,000 Okay. units. So, pero, 985,000. Opo. Sir Elmer Francisco, sir, after po nitong first 1,000 na ma-avail na, magkano na po ang magiging regular price ng isang unit? Tataas yan ng bahagya. But of course, sinisikap natin na mapanatili yung presyong yan sa ganyang presyo. At ito po ba ay Euro compliant ba? May mga tinatawag silang ganyan na Mr. Francisco, sir? Hindi na lakay din dahil wala nang diesel engine to kasi walang Euro compliance Aha. sa diesel. So ito ay full electric. So walang emission yan. Electric car pala ito? Electric jeepney pala? Electric jeepney. So it's over and above the requirement na hinihiling ng gobyerno dahil wala yung emission. Sino pa humahadlang? Bakit ayaw subukan na tangkilikin ang gawang Pinoy, gawang Francisco Motors, Mr. Francisco, sir? Ngayon, wala nang humahadlang dahil ang mga kasama natin, yung mga operator, ay nag-o-ordera na. Good. Dahil nung nilabas natin yan, humingi tayo ng mga letters of intent galing sa mga natin, truck operatives, pati sa mga individual na operators. Ang nag-submit ay 37,500 units ang interesado. So, tinatanggap natin ngayon ang unang 1,000 na unit. So nag-order na sila. Nag-meeting na kami sa Zoom nung Bonifacio Day. Then mamayang gabi merong uling pagpupulong kasama ng mga transport groups mamaya 9:00 ng gabi via Zoom din. Ayun. So, as of now po, Sir Elmer Francisco, sir, wala pa naman tayong tumatakbong electric jeep na gawa ng Francisco Motors. Kailan po natin ina-expect na mayroon nang makikitang Francisco Motors na jeep na electric na tatakbo? Itong yung first 1,000 units, magsisimula tayo mag-roll out niya ng second quarter ng 2024. Then, dire-diretso na yan by batch. Ang plano natin kasi ay meron tayong 10-year plan na tinatawag. Sa loob ng 10 taon, gagawa tayo ng 250,000 na jeepney, na electric jeepney. So, 25,000 per year yon. Dahil ang ang order natin ngayon ay 37,500 na. Hindi natin kayang i-deliver yun na isang buong taon. So, talagang it will take time. Ayun. Sir, may enough pa tayong yung pagdating sa pag-charge Unit. naman po, yung charging itong ating oo nga mga pala, oo. electric jeepney. Pwede bang isang charger sa bahay yan? 220? Kaya ba yan?
pwede namang mag-charge sa bahay, pero ang lahat ng lugar kung saan tayo magde-deploy ng electric na Francisco Jeepney, ang Francisco Motor magse-set up ng mga charging stations. Charging stations. Doon sa mga ruta na merong mga Francisco Jeepney. Kasi syempre mas maganda pa rin sa charging station dahil unang-una fast charger yan, mas mabilis. Kung 20%, 80% ng battery, 20% na yung battery, hanggang 80%, 20 to 30 minutes lang yung charging nun. Kung sa bahay ka mag-charge, masyado matagal. Diba? Kung ipapakot sa 20. Pero kung sa charging station, 20 to 30 minutes lang. Then mas mura pa yung cost of charging. Kasi wholesale yung kuryente. Ayan. So, at least aprobado na pa ito ng DOTR, Mr. Soria, sir? Francisco, sir? Lakay Deo. Kasi sabi nga natin, wala pang Department of Transportation, may Francisco Motors na. So lahat yan, mas alam siguro natin kung anong pupwede sa kesa sa DOTR. Tsaka mga Francisco Motors, mga saraw ng araw, mga Melford Motors, pagka ang pyesa yata yan, pwede ang Toyota, Mitsubishi, Isuzu. Sabi nga nila, basta Francisco daw ang jeepney, maski sa butika, makakabili ng pyesa. Ayan. So ano po ang mga pyesa nito, Mr. Yes, sir. Gumawa tayo ng natin, ng sarili nating social media platform. Ang pangalan niya ay Jeepney. So sa Jeepney, ang website niya jeepney.io. So dyan nagsa-sign up yung mga natin transport groups, pati yung mga pasahero. Kasi meron tayong tinatawag din na Unli Rides program. Okay. Itong Unli Rides program na to, makakatipid ang mga natin, mga pasahero natin. Dahil ang bayad nila, hindi na yung kada sakay. Ang bayad nila ay like halimbawa, isang buong araw, maski ilang beses sila sumakay, pwede. Or kung isang buwan, maski ilang beses sila sumakay, pwede. Parang kung sa cellphone, may unli text o unli call. Dito sa Francisco Motor, meron din tayong unli rides na program. Makakatulong yan sa mga operator natin, sa drivers, pati lalo na makakatipid yung mga pasahero. Baka pwede nga sa pintuan ng Francisco Motors, yung tinatap na card, ang tawag doon, parang sa MRT, Beep card. beep card. Meron tayong automated fare collection system na tap na lang yung card or yung QR code sa cellphone mo para sa pakay. Pero hindi ka na yung bayad ng bayad kada sakay. Ayan. Para hindi na mahirap. Ito yung modernized na talaga, Lakay. Ayan. Tapos may rampa yan, may built-in ramp yan sa likod para sa wheelchair passenger. So, PWD friendly. PWD friendly. Ayan. So, ulitin na natin, Mr. Francisco, baka mamaya yung mga gustong bumili. Kasi baka mamaya hindi aprobado ng LTO, LTFRB, baka pag-register ko, hindi payagan. Okay na po ba ito sa LTFRB, LTO, DOTR, Mr. Francisco, sir? Apo, hindi kayo Buti magkakaproblema. naman. Ayan. Kasi yan ang worry natin. Kasi ito ang pinaglalaban namin nung araw. Kasi may agreement na kayo pero parang hindi ipinopromote ng ng gobyerno itong gawang atin. Alam naman natin kung bakit. Diba? So, hindi na natin kailangan pag-usapan pa. Ang importante ngayon, ang mga operator natin at mga driver, diretso na sila sa Francisco Motor. So, mawala na yung pangamba nila na baka merong mga commissioner dyan. Ayun. Kasi pagka may ganon. Mawala na yung mga pangamba nila dahil diretso sila sa direkta. Francisco. Walang patong, Tinanggal sir. natin. Ayan. Tinanggal natin mga middleman, mga showroom, mga ganyan. Ipapamura natin. Teka muna, Mr. Francisco. Mr. Francisco, sir, ayan, kayo po ang sikat. Kumusta po yung mga competitor nyo nung araw, yung Saraw Motors at saka Melford? Gumagawa din po ba sila ulit ng ganito katulad sa inyo? Hindi ko lang masabi kung kung gumagawa sila ng mga ganito. Pero para sa akin, basta kapwa natin Pilipino, makikipagtulungan tayo. Okay, yan ang maganda. Yun maganda. Sariling sana Lakay pagbigyan ng gobyerno itong ating... At saka hindi lang yan, Sister El, yung employment, ilang manggagawa po ang ma-employ ninyo, Mr. Francisco, sir, dito sa inyong paggawa ulit ng Francisco Motors Jeepney?
Marami dahil alam mo ang galing tayo sa Las Piñas yung dating planta natin. Opo. Inililipat natin sa Camarines Norte. Kasi meron tayo the Special Economic Zone na tinatawag sa lugar nila Governor Dong Padilla. Ang dahil Special Economic Zone yun, makaka-avail tayo ng mga fiscal and non-fiscal incentives mula sa PESA or sa Philippine Economic Zone Authority. Opo. Makakadikha tayo ng napakaraming trabaho, libu-libong direct na employment na trabaho. Actually, ang tinitingnan namin, ang projection namin ni Governor Padilla, aabot tayo ng hanggang mga 30,000 jobs. Wow. Wow. Ang ma-generate niyan directly. Then, indirectly, milyon-milyong trabaho. Bakit? Dahil meron indirect jobs na makakreate to. Dahil kada piyesa ng jeep, industriya yan eh. Kada ilaw, kada tornilyo, kada upholstery, kada salamin, lahat yan industriya or negosyo. So, merong mga kanya na mag-hire din ng maraming tao para sa mga piyesa nitong jeepney. So, meron yung multiplier effect na tinatawag. Okay, Mr. Francisco sir, maraming salamat po at congratulations sa wakas. Thank you, Ayan, sir. makita natin muli ang magawang Pinoy. Hindi mawala ang king of the road. Ayan, ang mga Yes, jeepneys. oo. Thank you very much sir and good Opo. morning. Thank you. Salamat lang kay Deo. Elaine. Thank you Maraming po, salamat sir. po. Merry Christmas po. Mga kaibigan, Mr. Elmer Francisco, founder and CEO ng Francisco Motor Corporation. Tagal na pala nilalakay 77 years. Oo, bata pa ako Francisco Motors Francisco na. Motors na yan, Saraw Motors ha. Yung mga sikat, Melford Motors, yung gawa naman ng Rizal ha. So yan po mga kaibigan, ayan Mr. President, isurong natin ito ha. Secretary Jimmy Bautista ng DOTR ha. Abay, huwag niyong gagayan dating secretary. Promote yung made in China na modern jeepney na kamahal-mahal. Tapos Oo. after 3 years, After 2 years, bulok na. Ayan, wala ng pyesa. Ayan, tangkilikin natin ang sariling atin, ha? Makatulong pa tayo sa ating ekonomiya. tsaka lakay, hello, ang galing-galing ng mga Pilipino, hindi ba natin susuportahan? Yes. At kita naman natin, matibay talaga. Oo Biro mo, buhay pa ang lolo mo, Ilang dekada nang tumatakbo sa kalsada, andyan pa rin ang nalakay. mga jeepney natin. Babalikan natin ang ilang pang